Umalis ka rito, batang hamog! Sigaw ni Doña Regina habang nakaupo sa kanyang mamahaling wheelchair. Siya ang itinuturing na pinakamayamang babae sa lungsod, ngunit ang kanyang mga binti ay tila patay na. Sinabi ng mga doktor na hinding-hindi na siya makakalakad muli. Ngunit ang marungis na batang ito na humihingi ng kanyang tira-tirang pagkain ay tumitig sa kanyang mga mata at nagsalita ng isang bagay na nagpabigla sa kanya. Ibigay mo sa akin ang iyong pagkain at sa loob ng isang oras ay makakatayo ka. Tumawa si Regina sa harap ng bata, ngunit hindi niya alam na ang batang ito ay may hawak na sikretong mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang bilyon-bilyong piso. Panoorin hanggang dulo para makita ang himalang hindi ka panipaniwala. Ang kuwentong ito ay hindi nagsimula sa araw na lumapit ang bata sa kanyang mesa. Nagsimula ito 6 na buwan ang nakalilipas ang araw na naghati sa buhay ni Regina Mercado sa noon at ngayon. Noong umagang iyon, pakiramdam niya ay siya ang reyna ng mundo. Si Regina, ang may-ari ng pinakamalaking imperyo ng real estate sa bansa, ay sumakay sa kanyang pribadong helicopter upang pumirma ng isang kontrata na nagkakahalaga ng 20 bilyong piso. Sa ibaba niya ay umaagos ang mga kagubatan at ilog ng Sierra Madre at tila walang puwersa sa lupa ang makakapigil sa kanya. Sinusuri niya ang mga dokumento habang humihigop ng sariwang buko juice at nagpaplano para sa susunod na 10 taon. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Biglang nangingibabaw ang tunog ng nagkakais-isang bakal sa ugong ng Elisi. Ang helikopter ay umuga na parang sugatang ibon. May isinigaw ang piloto, ngunit hindi na narinig ni Regina. Ang mundo ay umikot sa isang baliw na kaleidoskopo sa pagitan ng langit at lupa, isang malakas na bangga, kadiliman at katahimikan. Nang siya ay magkamalay, nakahiga siya sa gitna ng naglalagablab na mga labi. Naamoy niya ang sunog, nalasahan ang dugo sa kanyang bibig, at naramdaman ang matinding sakit sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang tumayo para lumayo sa apoy. Nag-utos siya sa kanyang mga binti. Bangon, takbo. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang mga binti. Tiningnan niya ang ibaba. Nariyan ang kanyang mga binti, buo, hindi nadaganan ng kahit ano, pero wala siyang nararamdaman. Tila ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay pag-aari ng ibang tao, isang manikin, isang manika, pero hindi sa kanya. Sa sandaling iyon, habang nakahiga sa malamig na lupa, sa ilalim ng ulan at naghihintay sa rescue team, napagtanto ni Regina na tapos na ang kanyang buhay. Ang sumunod na 6 na buwan ay naging impyerno. Pumunta siya sa pinakamahuhusay na klinika sa Singapore, Amerika at Europa, nakipagkita sa walang katapusang pila ng mga sikat na propesor sa buong mundo. Sumailalim sa mga MRI, konsultasyon at komplikadong operasyon. Gumastos si Regina ng bilyon-bilyong piso nang walang pag-aalinlangan. Sanay siya na ang pera ay kayang bumili ng lahat lupa, gusali, tao at batas. Sigurado siyang mabibili rin niya ang kalusugan, ngunit sa bawat pagkakataon, pareho ang hatol. Iniiwas ng mga doktor ang kanilang tingin, itinatago ang kanilang kawalan ng kakayahan sa likod ng mga komplikadong terminong medikal. Ngunit isa lang ang ibig sabihin, compression fracture sa gulugod, putol na koneksyon, ganap na paralisis ng ibabang bahagi ng katawan, walang pag-asa. Bumalik si Regina sa kanyang bayang kinagisnan hindi bilang isang nagwagi, kundi bilang isang baldado at wasak na tao. Ang kanyang mansyon na itinayo niya ng may pagmamahal ay naging isang gintong kulungan. Ang mga hagdan ay naging mga bundok na hindi maakyat. Ang bawat hamba ng pinto ay naging pader. Siya, na dating sanay na tumingin sa lahat mula sa itaas, ngayon ay sa pilitang tumitingin na lamang sa sinturon ng ibang tao. Ang kanyang dati ng matigas na ugali ay naging hindi na matatagalan. Sinisante niya ang mga katulong dahil sa kaliit-liitang ingay. Binabasag niya ang mga salamin para hindi makita ang sarili sa wheelchair. Kinamumuhian niya ang buong mundo. Ngunit ang pinakakinamumuhian niya
ay ang kanyang sariling mga binti, mga piraso ng walang silbing laman na nagtraidor sa kanya. Sa isang mainit na araw ng tag-araw, nagpasya si Regina na lumabas. Pakiramdam niya ay dinadaganan siya ng mga dingding ng kanyang bahay. Inutusan niya ang kanyang driver at ang pinuno ng kanyang seguridad na si Berto na dalhin siya sa pinakamahal na restaurant sa lungsod, ang Restaurant de Corona. Gusto niyang patunayan sa sarili at sa lahat na siya pa rin ang reyna, na buhay pa siya. Nagkukumahog ang mga serbidor sa paligid niya, inililipat ang mga mesa para makadaan ang kanyang malaki at espesyal na wheelchair. Ang mga customer ay nagtatapon ng mabilis na tingin na puno ng awa sa kanya at agad na umiiwas. Naramdaman ni Regina ang awang iyon sa kanyang balat at humahapdi ito na parang asido. Inutusan niya ang serbidor nang hindi man lang binubuksan ang menu, isang medium rare na steak at ang pinakamahal na kape. Naupo siya sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng balite sa terasa. Perpekto ang pagkain, masarap ang kape, pero wala siyang maramdaman. Sa loob niya ay may malaking kawalan. Nilalaro niya ang karne gamit ang tinidor. Iniisip na ibibigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang bilyon, para lang makatayo ngayon at makahakbang ng isa lang hakbang patungo sa kanyang kotse. Sa sandaling iyon, nang ang kanyang kawalan ng pag-asa ay nasa sukdulan, ang mga halaman na naghihiwalay sa terasa at kalsada ay nahawi. Lumabas ang isang batang lalaki. Mukhang 12 taong gulang siya, payat at kitang-kita ang tuhod sa butas-butas na maong. Nakasuot siya ng luma at kupas na t-shirt na sadyang malaki para sa kanya at mga sapatos na nakabalot na ng duct tape para hindi tuluyang masira. Ang kanyang mukha at kamay ay puno ng uling at alikabok ng lansangan. Ngunit sa kabila ng kanyang kaawa-awang anyo, hindi siya nakayuko. Hindi niya itinago ang kanyang mga mata. Direkta siyang naglakad patungo sa mesa ni Regina nang may kumpiyansa na tila siya ang may-ari ng restaurant. Agad na naging alerto si Berto, ang bodyguard na nasa likuran ni Regina. Humawak ito sa kanyang radyo. "Hoy! Bata!" ungol ni Berto. "Alis dito. Pribadong lugar ito." Hindi man lang natinag ang bata. Binaliwala niya ang malaking bodyguard na tila hindi ito umiiral. Lumapit siya ng husto sa mesa ni Regina. Mula sa kanyang katawan ay umaamoy ang lansangan, kahirapan at gutom. Itinaas ni Regina ang kanyang malamig na paningin. Inaasahan niyang ilalahad ng bata ang maduming kamay nito at magsisimulang magmakaawa. "Ma'am, pambili lang po ng tinapay." Nakahanda na sa isip ni Regina ang malupit na salitang sasabihin para durugin ang bata. Ngunit nanatiling tahimik ang bata. Tinitigan siya nito. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kulay abo na parang asero. At sa loob nito ay may katalinuhang hindi tugma sa kanyang basag-basag na anyo. Tumingin ang bata sa kanyang mga binti na walang buhay, pagkatapos ay sa kanyang mukha, at sa huli ay sa pinggan ng steak na hindi pa nauubos. Hindi mo iyan uubusin, hindi iyan tanong, kundi isang katotohanan. Ang boses ng bata ay medyo paos pero kalmado. Nabigla si Regina sa ganoong kapangahasan. "Ano?" tanong niya ng pabulong. Itinuro ng bata ang karne gamit ang maduming daliri. "Kalahati lang ang kinain mo. Ang tira ay hindi mo na kailangan. Busog ka na, pero ang mga aso ko gutom na." Naramdaman ni Regina ang namumuong galit. Napakatapang nito. Isang pulubi ang magdidikta sa kanya kung ano ang kailangan niya at hindi. "Makinig ka, bata," sitsit niya. "Umalis ka rito bago ka itapon ng bodyguard ko sa labas. Hindi ako nagbibigay sa mga pulubi." Ngumisi ang bata, at ang ngising iyon ay napakatanda na, napakapait, kaya natahimik si Regina. "Hindi ako pulubi," sabi niya. "Nag-aalok ako ng kasunduan. Negosyo. Hindi ba negosyante ka?" "Tama. Naiintindihan mo ang kita sa bawat deal." Tumawa si Regina na parang huni ng uwak. "Ano ang maiaalok mo sa akin?" "Ang mga kuto mo." Humakbang ang bata pasulong, yumuko sa kanya at tumitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. "Ibigay mo sa akin ang stick na ito.
Mahinahon niyang sabi, ibigay mo ang tira mong pagkain at kapalit nito, ituturo ko sa iyo kung paano lumakad. Dahil sa hindi inaasahang kapangahasan ng pahayag na ito, natigilan si Regina. Nalaglag ang tinidor mula sa kanyang mga daliri at tumunog sa porselanang pinggan. Ang tunog ay tila nakakabingi sa biglang katahimikan. Ituturo sa akin ang lumakad, ulit niya ng pabulong. Ang mga salita ng bata ay umikot sa kanyang ulo. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakarinig siya ng daan-daang pangako. May mga albularyo sa malalayong probinsya na nangako ng paggaling. Ang mga Chinese acupuncturists ay nangako ng himala. Ang mga Japanese engineers ay nangako ng teknolohiya ng robotics. Lahat sila ay humingi ng bilyon-bilyong piso ng pauna at lahat sila ay nagsinungaling. Ngunit ang batang ito, ang marungis na batang ito, ay humihingi lamang ng isang pirasong karne. Ang galit na tila humupa kanina ay muling sumiklab. Ito ang pinakamalupit at pinakaabsurdong biro na naranasan niya. Tumawa si Regina. Ang kanyang tawa ay nakakatakot, tuyo, masama, puno ng sakit at pangungutya. Ang mga customer sa kabilang mesa ay napalingon sa takot. Ikaw ay alinman sa baliw o isang henyong manloloko, sabi niya habang pinapahid ang luha ng tawa gamit ang table napkin. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba maniniwala ako na ang tira-tirang pagkain ay mas mahalaga kaysa sa trabaho ng mga pinakamagaling na neurosurgeon sa mundo? Lumingon siya sa kanyang asistenteng si Anton na nakaupo sa kabilang mesa habang nakatingin sa cellphone. Anton, bigyan mo siya ng pera para mawala na siya sa paningin ko. Si Anton, na bata pa at mapanlinlang, ay agad na tumayo. Naglabas siya ng ilang malalaking papel mula sa kanyang mamahaling pitaka. 1,000, 2,000, 5,000. Iyon ay halagang kayang bumuhay sa pamilya ng isang mahirap sa loob ng kalahating taon. Inihagis ni Anton ang pera sa mesa sa harap ng bata na parang nagtatapon ng buto sa aso. Kunin mo bata, sabi niya ng may pandidiri. Swerte mo ngayon. Bumili ka ng bagong buhay at maglaho ka na. Ang mga papel na pera ay nalaglag sa tabi ng pinggan. Tinangay ito ng bahagya ng hangin. Pinanood ni Regina ang bata ng mabuti. Inasahan niyang makakakita siya ng kasakiman. Inasahan niyang dadamputin ito ang pera at tatakbo. Gusto niyang makita ang kasakiman na iyon para kumpirmahin ang kanyang teorya na lahat ng tao ay nabibili at wala nang sagrado sa mundong ito. Ngunit hindi man lang tiningnan ng bata ang pera. Hindi bumaba ang kanyang paningin kahit 1 sentimetro. Patuloy siyang nakatitig sa mga mata ni Regina at sa kanyang tingin ay mababasa ang pagkabigo. Hindi pagkainsulto, hindi galit, kundi pagkabigo. Para siyang isang guro na ang estudyante ay muling nagbigay ng maling sagot. Hindi ko kailangan ang mga papel mo, sabi niya ng mahinahon at ang kanyang boses ay nanaig sa hangin. Hindi ko mapapakain ang mga aso ko niyan. Karne ang kailangan nila. At binti ang kailangan mo. Ito ay patas na palitan. Produkto sa produkto. Walang limos. Hindi na nakatiis si Berto, ang head of security. Siya ay malaking lalaki na sanay lutasin ang problema gamit ang kamao. Hindi niya gusto ang isang batang lansangan na kumakausap sa kanyang amo ng ganoon. Tama na ang serkong ito. Dagundong niya habang tumatayo. Ang kanyang anino ay bumalot sa bata. Makinig ka, bata, may 3 segundo ka para maglaho o babaliin ko ang likod mo. Humakbang si Berto pasulong at iniabot ang malaking kamay sa balikat ng bata. Hinto! Ang sigaw ni Regina ay matalas na parang latigo. Natigilan si Berto. Ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin, 1 sentimetro lang mula sa maduming t-shirt ng bata. Tiningnan niya ang kanyang amo ng may pagtataka. Ma'am Regina, iniinsulto niya po kayo. Sabi ko, maupo ka at manahimik. Sa boses ni Regina ay may talim na, noon ay nagpapakaba sa mga board of directors. Walang pwedeng humawak sa kanya nang wala akong utos. Si Regina mismo ay hindi naintindihan kung bakit niya ginagawa iyon. Ang lohika ay nagsasabi sa kanyang paalisin ang bata. Ang kanyang dangal
ay humihingi ng parusa. Ngunit ang kanyang kutob, ang instinct na tumulong sa kanya sa pagbuo ng imperyo, ay bumubulong sa kanya. Maghintay ka, may kakaiba rito. Hindi nagsisinungaling ang bata. Nakikita niya sa mga mata nito walang takot kay Berto, walang paglalangis sa pera. May kapangyarihan doon, isang kapangyarihan na wala na sa kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Ang mga segundo ay tila naging oras. Ang tanging naririnig ay ang mga sasakyan sa malayo at ang tibok ng puso ni Regina. Tinitigan niya ang bata, sinusubukang humanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling o isang ngiti na magsasabing biro lang ang lahat. Ngunit ang mukha ng bata ay seryoso, tila sagrado. Naiintindihan mo ba ang inaalok mo? Tanong niya sa wakas, at ang boses niya ay nanginginig. Sabi ng mga doktor, putol na ang spinal cord ko. Hindi na ito maayos. Spinal cord ang pinag-uusapan ng mga doktor, sagot ng bata. Pero utak ang pinag-uusapan ko. Nakalimutan na ng utak mo kung paano kontrolin ang mga binti mo. Pinatay na niya ito, parang pagpatay ng ilaw sa bakanting kwarto para makatipid sa kuryente. Alam ko kung paano muling bubuksan ang switch. Ang kanyang mga salita ay tunog kakaiba, ngunit may nakakatakot na lohika sa likod nito. Huminga ng malalim si Regina, wala na siyang mawawala pa, sagad na siya. Sige, mahinahon niyang sabi. Sayo na ang stick. Kinuha niya ang tinidor at gamit ang sariling kamay ay itulak ang pinggan sa gilid ng mesa. Kunin mo, pero makinig kang mabuti bata. Kapag nakarating tayo sa bahay ko at lumabas na ikaw ay baliw lang o manloloko, hindi lang kita basta palalayasin. Tatawag ako ng pulis at sasabihin kong ninakawan mo ako at mabubulok ka sa kulungan ng mga bata. Handa ka bang itaya ang kalayaan mo para sa isang pirasong karne? Isang nakakatakot na banta iyon, pero hindi man lang kumurap ang bata. Naglabas siya ng isang gusot, ngunit malinis na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Kalmado niyang inilipat ang mga piraso ng stick, ilang patatas at isang pirasong tinapay sa loob nito. Itinali niya ang plastic. Hindi ako takot sa kulungan, sabi niya habang itinatago ang plastic sa bulsa. Ang kinatatakutan ko ay ang mabuhay ng walang silbi. Tara na, ang bahay mo ang tamang lugar. Ang biyahe patungo sa mansyon ni Regina ay tumagal ng 30 minuto. Karaniwan, ginugugol ni Regina ang oras na ito sa cellphone, nagsusuri ng email o pinapagalitan ang mga tauhan. Ngunit ngayong araw, naupo lang siyang tahimik habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang Mercedes. Sa tabi niya, sa mamahaling upuan, ay nakaupo ang bata. Ang kaibahan ay napakalaki ang madumi at punit-punit na maong ng bata laban sa karangyaan ng loob ng kotse. Nakahawak ang bata sa kanyang bulsa kung nasaan ang pagkain, na tila natatakot na baka agawin ito. Tumingin siya sa labas ng may interes, pero hindi nagtanong ng anumang walang kwentang bagay. Hindi niya hinawakan ang mga buttons, hindi sinubukang magpatugtog ng musika, kumilos siya ng may dignidad na bihirang makita kahit sa mga matatanda. Tahimik siyang pinagmasdan ni Regina. Sino kaya siya? Isip niya. Saan siya nanggaling? Bakit napakalakas ng loob niya? At bakit? Diyos ko, bakit ako pumayag dito? Nababaliw na ba ako? Isa lang akong baldado at desperadong matanda na naniniwala sa kwentong barbero. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang seryosong mukha ng bata, ang pag-aalinlangan ay naglalaho. Mula sa bata ay umaagos ang isang uri ng katahimikang kailangan niya. Huminto ang sasakyan sa bakal na tarangkahan ng mansyon. Binuksan ng security ang daan. Pumasok sila sa loob. Unang lumabas si Berto, kinuha ang wheelchair sa trunk. Binuksan ito at sa paraang sanay na pero nakakahiya para kay Regina ay binuhat siya mula sa kotse patungo sa wheelchair. Inayos ni Regina ang kumot sa kanyang mga binti. Kinamumuhian niya ang sandaling ito ang sandali kung kailan ang isang makapangyarihang babae ay nagiging isang walang kapangyarihang pasanin. Inasahan niyang titingnan siya ng bata ng may awa o pagtataka,
Ngunit ang bata ay nakatayo na sa pintuan ng mansyon at pinagmamasdan ang loob. Nag-utos ang bata nang hindi man lang siya tinitingnan. Doon tayo sa lugar na may malaking bintana at maraming liwanag. Kailangan natin ng liwanag. Ang mga katulong na sumalubong sa kanila ay nanlaki ang mga mata. Ang kanilang amo na karaniwang nagagalit kahit sa maliit na alikabok ay nagdala ng isang batang yagit sa loob ng bahay. Lumapit si Mang Enteng, ang matandang butler, habang nakakunot ang ilong. "Ma'am, kailangan ko po bang tumawag ng disinfection service?" Mabaho po ang bata. Tiningnan ni Regina ang bata. "Oo, amoy lansangan siya, pero ngayon ang amoy na iyan ay tila amoy ng pag-asa para sa akin. Hayaan mo siya, Mang Enteng," putol niya. "Dalhan mo kami ng tubig at siguraduhing walang iistorbo sa amin. Walang telepono, walang bisita. Kahit magkaroon pa ng giyera, sabihin mong wala ako sa bahay." Pumasok sila sa isang malawak na study room na gawa sa Nara. Lumapit ang bata sa pinto at isinarado ito mismo sa harap ng ilong ni Berto na balak ding pumasok. Tumunog ang lock. Silang dalawa na lang ang natira. Nakaupo si Regina sa gitna ng silid sa kanyang wheelchair. Nakatayo ang bata sa harap niya. "Sige," sabi ni Regina habang nararamdaman ang panginginig sa loob niya. "Narito na tayo. Ang pagkain ay nasa bulsa mo na. Tinupad ko ang usapan. Ngayon, ikaw naman. Ipakita mo sa akin ang himala, bata." Ibinaba ng bata ang kanyang lumang backpack at inilapag sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Kinabahan si Regina. Ano ang nasa loob nito? Baril? Droga? Naglabas ang bata ng mga kakaibang gamit, isang maliit na rubber mallet, isang set ng mahahaba at maninipis na karayom na parang pangtahi, at isang lumang libro na may pabalat na balat. Lumapit siya kay Regina. "Masasaktan ka rito," babala niya. "Hindi pisikal, kundi mental. Kailangan mong tanggalin ang iyong baluti. Magsimula na tayo." Naglabas siya ng malalim na buntong hininga. Binuksan ng bata ang lumang libro. Ang mga pahina ay madilaw na, puno ng maliliit at maayos na sulat kamay at mga guhit ng diagram. "Ito ang diary ng tatay ko," sabi niya habang hinahaplos ang pabalat. Dito nakasulat ang mga kaso na sinukuan na ng modernong medisina. Tinatawag ito ni tatay na ang pagbangon. Naniniwala siya na ang katawan ay isang makina lamang at ang utak ang driver. Kung ang driver ay nakatulog sa manibela dahil sa takot sa aksidente at ipinikit ang kanyang mga mata, ang makina ay hihinto kahit buo pa ang motor nito. Nakikinig si Regina ng may pag-aalinlangan. "Bali ang gulugod ko, bata. Ibig sabihin, ang mga kable ay putol, hindi dumadaloy ang signal. Ang kable ay pwedeng ayusin," sagot ng bata, "o pwedeng gumawa ng bagong daan. Ang utak ay plastic, nagbabago ito. Pero kailangan muna nating suriin kung buhay pa ang driver." Kinuha niya ang rubber mallet. "Pupukpukin ko ng malakas ang tuhod mo. Hindi mo dapat basta hintayin ang pukpok. Kailangan mong isipin na ang binti mo ay gumagalaw. Kailangan mong makita sa isip mo na tila totoong nangyayari." Napangisi si Regina. "Nagawa ko na ito ng 1,000 beses kasama ang mga doktor." "Ginawa mo iyon para patunayang mali sila," sabi ng bata ng malakas. "Pero ngayon gagawin mo ito para mabuhay. Ipikit mo ang iyong mga mata." Ipinikit ni Regina ang kanyang mga mata. Kadiliman. Ang dati at malamig na kadiliman. Isipin mong tumatakbo ka. Ang boses ng bata ay tila nasa loob na ng kanyang tenga. "Huwag lang lumakad. Tumakbo ka. Mahuhuli ka na sa eroplano. Tumatakas ka. May mga lobong humahabol sa iyo. Nararamdaman mo ang hininga nila sa likod mo. Ang iyong mga kalamnan ay naninigas. Itulak mo ang lupa. Ang iyong mga binti ay nagbabaga. Takbo. Regina, takbo." Isang malakas na pukpok. Tinamaan ng bata ang litid sa ilalim ng tuhod. Dinilat ni Regina ang kanyang mga mata ng malaki. Ang kanyang mga binti ay nanatiling walang galaw. Walang tunog, walang galaw, tila patay na bigat. "Wala," sabi niya, nang may mapait na tagumpay. "Sinabi ko na sa iyo, inaaksaya mo lang ang oras ko."
Hindi nabigo ang bata. Hindi man lang siya nagulat. Siyempre, wala, sabi niya. Ang utak mo ay nagtayo ng pader. Hinaharangan niya ang signal. Takot siya sa sakit. Kailangan nating sirain ang pader na iyon. Ibinaba niya ang mallet at kinuha ang isa sa mahahabang karayom. Kinabahan si Regina. Ano ang gagawin mo? Hahanapin ko ang point of life, sabi ng bata. Sa tradisyonal na gamot ng mga Tsino, may mga meridian, mga punto kung saan ang enerhiya ay lumalabas sa balat. Hindi patay ang binti mo, Regina. Natutulog lang sila ng mahimbing. Kailangan ko silang gisingin. Naupo ang bata sa sahig sa tabi ng kanyang mga binti. Hinubad ang kanyang mamahaling sapatos na hindi pa man lang nalilinis at hinubad ang kanyang medyas na sutla. Ang talampakan niya ay maputla, malamig sa haplos at may perpektong pedicure na wala namang nakakakita. Kinuha ng bata ang karayom. Tingin sa akin, utos niya. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Tingnan mo ang iyong binti. Kailangan mong gustuhing makaramdam ng sakit. Kailangan mong magmakaawa para sa sakit. Itinusok niya ang karayom sa dulo ng hinlalaki ng paa. Nakita ni Regina ang pagpasok ng karayom, walang dugo, walang sakit. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa sinehan na nanonood ng isang maniking pinahihirapan. Wala, sabi niya. Binunot ng bata ang karayom at inilipat ito ng 1 sentimetro. Tusok, wala. Mas mataas pa, sa gitna ng talampakan. Wala. 1 oras ang lumipas, ang buong talampakan ay tila natutusok na. Pinagpapawisan na ang bata. Ang kanyang kamay na may hawak ng karayom ay nanginginig na sa pagod, pero hindi siya tumigil. Nakaupo si Regina sa wheelchair at sa bawat minuto, ang kislap ng pag-asa na nabuo sa restauran ay unti-unting namamatay. Pakiramdam niya muli ay isa siyang matandang babaeng tanga na nalinlang. Tama na, sabi niya. Pagod na ako, ihinto mo na ito. Isa ka lang sadista, kunin mo na ang pagkain mo at umalis ka na. Gusto ko nang mapag-isa. Tumingala ang bata sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may galit. Susuko ka na? Tanong niya ng mahinahon. Ikaw na nagtayo ng imperyo? Ikaw na tumatalo sa mga kalaban sa isang tingin lang? Susuko ka sa sarili mong binti? Hindi ako susuko, sigaw ni Regina. Nagpapakatotoo lang ako. Hindi ito gumagana. Hindi ito gumagana dahil hindi ka naniniwala. Sigaw ng bata pabalik. Nakahiga ka sa gintong wheelchair na ito at kinakaawaan ang sarili mo. O kawawang Doña Regina. O ang daya ng buhay. Minahal mo na ang sakit mo. Ginawa mo na itong dahilan para sumuko. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Nabulunan si Regina sa galit. Hinablot niya ang mabigat na kristal na baso ng tubig na nasa mesa at iwinasiwas ito para ihagis sa bata. Alis! Umalis ka rito! Sigaw niya. At sa sandaling iyon, sa rurok ng kanyang galit kung kailan ang buong katawan niya ay naninigas para umatake, mabilis at buong lakas na itinusok ng bata ang karayom sa pagitan ng kalingkingan at palasingsingan sa kaliwang paa. Natigilan si Regina. Nalaglag ang baso sa kanyang kamay pero hindi nabasag kundi gumulong sa alpombra at nagtapon ng tubig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ito. Hindi ito sakit sa karaniwang kahulugan. Para itong isang kable ng kuryente na idinikit sa kanyang binti. Isang matalim at mainit na tusok. Agad itong dinaloy mula sa daliri ng paa hanggang sa tuhod at tumama sa kanyang utak. Ah! Sigaw niya. Agad na binunot ng bata ang karayom. Nakatingin ito sa kanya habang hinihingal. Naramdaman mo? Tanong nito. Hindi makapagsalita si Regina. Hinawakan niya ang hawakan ng wheelchair nang napakairap hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Doon, bulong niya habang itinuturo ang binti gamit ang nanginginig na daliri. May apoy doon. Nakaramdam ako ng apoy. Bata. Inihagis ng bata ang karayom at humiga sa alpombra habang nakadipa ang mga kamay. Tumawa siya isang tawang puno ng ginhawa. Nariyan ang koneksyon, sigaw niya habang nakatingin sa kisame. Tatay, tama ka. Hindi putol ang daan.
natabunan lang ng basura. Nalampasan natin ang pader, Regina. Naupo si Regina, takot gumalaw. Takot siya na baka maglaho ang pakiramdam na iyon at ito ay guni-guni lang. Pero ang bakas ng apoy ay nararamdaman pa rin niya sa kanyang binti. Iyon ang pinakamagandang sakit sa buong buhay niya. Tinitigan niya ang batang nakahiga sa sahig madumi, pinagpapawisan at tumatawa. Anong susunod? Tanong niya. Makakatayo na ba ako? Naupo ang bata at tiningnan siya ng seryoso. Hindi ngayong araw. Ngayon ay nahanap pa lang natin ang pinto. Ngayon, kailangan nating hanapin ang susi at buksan ito. Paghahanda pa lang ito. Ang totoong giyera ay magsisimula bukas. Tumayo siya, pinagpagan ang tuhod at nagsimulang iligpit ang mga gamit. Darating ako bukas ng 8:00 ng umaga, sabi niya sa tono ng isang totoong doktor. Humanda ka. Magtatrabaho tayo hanggang sa bumagsak ka. At pagkatapos, konti pa. Bata, tawag ni Regina nang hawak na nito ang doorknob. Lumingon ang bata. Salamat, sabi niya. Ang salitang iyon ay mahirap para sa kanya. Matagal na niyang hindi ito nasasabi sa kahit kanino. Tumango ang bata. Ipakain mo ang karne sa mga aso, sabi niya. Nasa akin ang karne, pero gusto nila na may nakakaalala sa kanila at lumabas na siya. Naiwan si Regina sa malaking silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hindi niya tinawag si Berto para dalhin siya sa kwarto. Naupo siya sa dilim, nakahawak sa wheelchair, sinusubukang tawagin muli ang pakiramdam ng apoy sa kanyang binti. Hindi ito gumana, pero alam niyang nandoon iyon. At alam niyang bukas ay isang bagong araw ang araw kung kailan magsisimula ang kanyang giyera. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang walang katapusang marathon ng paghihirap para kay Regina. Ang kanyang mansyon na dating pahingahan ay naging isang labanan. Tuwing umaga, hindi kape ang sumasalubong sa kanya, kundi ang bata. Ang bata ay walang awa. Hindi siya nagbibigay ng pabor, hindi nakikinig sa mga reklamo. Pinilit niya si Reginang gumapang sa alpombra na parang sanggol, dumepende sa mga kamay at gumugol ng maraming oras sa pag-iisip lang sa isang daliri ng paa. Nakalimutan na ng mga kalamnan mo kung paano gumana. Ulit-ulit ng bata habang si Regina ay bumabagsak sa ika-100 pagkakataon, ang kanyang mga tuhod ay may gasgas na. Kailangan mo silang paalalahanan. Ikaw ang general, sila ang mga sundalo. Kung mahina ang general, mamamatay ang hukbo. Hindi ko na kaya. Isang araw, nang muling bumagsak si Regina, sumigaw siya. Tama na, hindi ko na kaya. Baldado ako. Bata, ito na ang katapusan. Nanatiling tahimik ang bata. Lumapit siya, naupo sa tabi nito, at naglabas ng lumang larawan ng isang lalaking naka-white gown mula sa bulsa ang kanyang tatay. Sabi ng tatay ko, mahinahon niyang sabi, ang katapusan ay dumarating lamang kapag huminto ka na sa paglaban. Habang humihinga ka, pwede ka pang manalo. Gusto mo bang manalo ang mga taong naghahati-hati na sa kumpanya mo ngayon? Gusto mo bang pagtawanan ka lang ni Anton? Ang mga salitang iyon ay mas matindi pa sa sakit. Naalala niya si Anton, ang kanyang asistenteng balak na siyang palitan. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, itinukod ang mga kamay sa sahig, at kahit nanginginig ang buong katawan, pinilit niyang lumuhod. Isa pa. Sitsit niya. Sige, isa pa. Ngunit ang banta ay hindi lang nanggaling sa sakit, kundi sa mga tao. Ang balita tungkol sa isang batang hamog na nanggagamot sa isang bilyonaryo ay nakarating sa kanyang personal na doktor, si Dr. Hernandez. Ang sikat na propesor ay nagalit, takot na mawala ang kanyang pagkakakitaan. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Naroon si Dr. Hernandez kasama si Berto. Ano ang nangyayari rito? Sigaw ng doktor nang makita si Regina sa sahig na may mga karayom sa binti. Ma'am Regina, pinapatay kayo ng manlolokong ito. Impeksyon ito. Krimen ito. Berto, itapon mo sa labas ang batang iyan. Humakbang si Berto patungo sa bata.
Nakita ni Regina ang takot sa mga mata ng bata, takot ng isang bata sa harap ng isang malaking lalaki. Huwag mong subukan. Ang boses ni Regina ay mahina pero kasing lamig ng yelo. Natigilan si Berto. Pero, Ma'am Regina, simula ni Dr. Hernandez. Sabi ko, lumabas kayo. Dahan-dahang tumayo si Regina gamit ang kanyang mesa, itinataas ang kanyang katawan ng may matinding hirap. Tiningnan niya ang doktor ng may pandidiri. Ginamot niyo ako ng 6 na buwan. Kumuha kayo ng bilyon-bilyon at sinabing wala na akong pag-asa. Pero ang batang ito sa loob ng 2 linggo ay nagawa ang hindi niyo nagawa. Nararamdaman ko ang binti ko. Doktor, nararamdaman ko ang sakit. Sibak ka na. Kayong dalawa, lumabas sa bahay ko. Namutla si Dr. Hernandez at mabilis na lumabas. Yumuko si Berto at sumunod. Naiwang nakaluhod si Regina, hinihingal. Tiningnan niya ang bata. Tayo na lang ang natira, sabi niya. 2 araw na lang at may meeting na ang mga stockholder. Susubukan ni Anton na kunin ang kumpanya. Kailangan kong pumasok doon gamit ang sarili kong mga binti. Narinig mo? Lalakad ako, hindi itutulak. Tumango ang bata. Ang mukha nito ay tila naging matanda na. Kung ganoon, magtatrabaho tayo gabi-gabi hanggang sa bumagsak ka. At pagkatapos, konti pa. Dumating ang araw ng stockholders meeting. Sa malaking conference room ng isang skyscraper sa Makati, nagtipon ang mga pating ng negosyo. Ang mga lalaking nakasuit ay nagbubulungan habang nakatingin sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa. Kumikilos na si Anton na tila siya na ang may-ari. Mga kasama, sabi niya ng may peking lungkot. Si Ma'am Regina ay sa masamang palad hindi na kayang pamunuan ang imperyong ito. Nawawala na siya sa sarili. Nag-hire siya ng batang hamog para gamutin siya. Kailangan nating magpakita ng awa at ipadala siya sa isang rehabilitation center at ako na ang mamumuno sa kumpanya. Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga dokumento para sa pagpapatalsik sa direktor ay nakalatag na sa mesa. Kinuha ni Anton ang panulat para pirmahan ang utos. Sakto 10:00, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng silid. Lahat ay napalingon. Inaasahang makikita ang wheelchair pero walang itinulak papasok. Isang tungkod ang unang lumitaw, isang eleganteng itim na tungkod na may pilak na hawakan at sa likod nito ay pumasok si Regina. Nakatayo siya. Maputla siya. May pawis sa kanyang noo. Ang bawat hakbang ay tila napakasakit. Nanginginig ang kanyang mga binti pero lumalakad siya. Mabagal pero tuwid ang likod. Ang ulo ay nakataas at diretsyong nakatingin sa mga mata ng traidor na si Anton. Ang silid ay binalot ng katahimikan, tanging ang tunog ng kanyang takong at ang tuktok ng tungkod ang naririnig. Tok, hakbang. Tok, hakbang. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang babaeng inilibing na nila ng buhay ay muling bumangon. Nakarating si Regina sa kanyang upuan, pero hindi siya naupo. Nanatili siyang nakatayo. Nakatukod ang 2 kamay sa mesa para itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nabalitaan ko, sabi niya sa boses na parang asero, na naghahanap kayo ng bagong direktor. Narito na ako. May reklamo ba? Napaurong si Anton. Ang kanyang mukha ay naging kasing kulay ng abo. Nalaglag ang panulat sa kanyang kamay. Pero Ma'am Regina, paano? Nauutal niyang tanong. Alis. Mahinahon niyang sabi. Sibak ka na, Anton. At lahat ng sumuporta sa iyo, lumayas kayo sa gusali ko. Walang nangahas na magsalita. Ang kapangyarihan ay bumalik sa tunay na may-ari. Nang gabing iyon, matapos ang tagumpay, hindi umuwi si Regina para magdiwang. Pumunta siya sa address na ibinigay ng bata. Iyon ay isang mahirap at mapanganib na lugar sa gilid ng lungsod kung saan ang mga bahay ay tila mga guhuna. Huminto ang kanyang limusin sa harap ng isang kinakalawang na garahe. Lumabas si Regina gamit ang kanyang tungkod. Bahagyang nakabukas ang pinto ng garahe. Sa loob ay may malamlam na liwanag. Nakita niya ang bata. Nakaupo ang bata sa isang kahon
at pinapakain ang 2 matandang aso ng karne na kinuha niya sa kanya. At sa isang sulok, sa isang pansamantalang higaan, ay may nakahigang lalaki, payat ito, at balbas sarado. Pero ang kanyang mga mata iyon, ang matatalino at matatalas na matang katulad ng sa bata. Sino ito? Tanong ni Regina. Nang makapasok siya, agad na tumayo ang bata para protektahan ang lalaki. Huwag kang matakot, sabi ng lalaki. Ako ang tatay ni Ricky, si Dr. David Dizon. Napasinghap si Regina. Kilala niya ang pangalang iyon. Si Dr. Dizon ay isang maalamat na neurosurgeon na naglaho 5 taon na ang nakalilipas matapos ang isang malaking iskandalo. Sinira siya ng mga kalaban, pinaratangan ng maling operasyon, tinanggalan ng lisensya at sinira ang buhay. Ang akala ng lahat ay umalis na siya ng bansa o naging lasenggo. Pero narito lang pala siya sa kahirapan, lumpo dahil sa sariling depresyon habang pinalalaki ang kanyang anak. Siya ang nagturo sa akin, sabi ng bata habang nakatingin kay Regina. Siya ang gumuhit ng mga diagram para sa akin. Sinabi niya sa akin kung saan dapat pindutin, anong mga salita ang dapat sabihin para pagalitin ka at pilitin kang lumaban. Ako lang ang kanyang mga kamay. Siya ang tunay mong tagapagligtas. Sinubukan ni Dr. Dizon na bumangon. Hindi ako makakapunta sa iyo, sabi niya. Hindi ako papapasukin sa pinto mo. Itinakwil na ako ng lipunan, pero nakita ko ang aksidente mo sa balita. Alam kong psychosomatic ang bahagi nito. Alam kong kaya kitang tulungan. Ipinadala ko ang anak ko. Tiningnan silang 2 ni Regina, ang henyong nakatira sa garahe at ang matapang na anak na handang mapahiya para sa kanyang ama. Iniligtas nila ang kanyang buhay, kapalit ng tira-tirang pagkain, habang ang kanyang mga kaibigan ay tinraidor siya para sa bilyon-bilyon. Ang mga luha na hindi niya ipinakita kahit sa matinding sakit ay dinaloy sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya kay Dr. Dizon at hinawakan ang payat nitong kamay. Hindi ka na itinakwil, matatag niyang sabi. Mula bukas, ikaw ang magiging head doctor ng aking bagong rehabilitation clinic. Kukuha ako ng mga pinakamagaling na abogado sa bansa. Patutunayan nating wala kang kasalanan. Ibabalik natin ang lisensya mo, ibabalik natin ang buhay mo. Lumingon siya sa bata. At ikaw, Ricky, mag-aaral ka sa pinakamagandang paaralan. Hindi ka dapat maging batang hamog. Isinilang kang isang doktor. 10 taon ang lumipas. Ganap na nakarecover si Doña Regina. Ang tungkod ay naging isang eleganteng kagamitan na lamang. Ang klinika ni Dr. Dizon ay nakilala sa buong mundo, nagbabalik ng pag-asa sa mga taong sinukuan na ng iba, at si Ricky o Dr. Ricky Dizon ay nagtapos sa kolehiyo ng medisina ng may karangalan. Minsan, habang nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ni Regina ang isang lumang larawan kung saan ang isang maduming bata ay nakatayo sa harap ng kanyang wheelchair. Itinatago niya ang larawang iyon bilang paalala na ang tulong ay hindi laging nanggagaling sa inaasahang lugar, na sa likod ng maduming damit ay maaaring may nakatagong gintong dalisay. At kahit ang buong mundo ay magsabi ng hindi, ang pananalig ng isang bata ay kayang gumawa ng himalang imposible. Kung ang kuwentong ito ay nagbigay ng inspirasyon sa inyo, i-like ang video na ito at isulat sa comment section ang salitang himala kung naniniwala kayo na ang kabutihan ay laging bumabalik. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Kuwento ni Lola Annie. Maraming salamat sa pagsama sa amin.